Tayo po, mga minamahal, ay dadao na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaanyayahan po tayong lahat ay tumayo, magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved only preacher, Kuya Andy Binyas. Amen. Praise the Lord. Good Bishop and beloved preacher Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, ang banal ng Jesus, maraming salamat sa dakilang pagkataong kaloob mo sa amin sa araw na to. Dahil amin po nasamba, napapurihan, napasalamatan sa Espiritu katotohanan. Salamat, Lord, to the first prayer and the fruits of prayer that will be very beloved parents of the Lord. You bless the part of the service, Lord. We feel the holy presence. Thank you so much. Yet you filled us truly, my God. Hallelujah. You anoint us, Lord, and with us from the start until now. Malapanginoon, salamat. I cannot do anything without you, my Lord. Lord, only my wisdom and understanding. I beseech you, God, please anoint me to deliver with love and basis to the brethren. I bind Satan cast out hindrances right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, first of all, the highest praise, glory and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our blessed Savior, and give double honor and respect, darling beloved parents in the Lord, and we always remember and cherishing and reserving their blessed preaching and teaching. And also greetings to the whole blessed Almeida children and the whole and all the respective family. And also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat po ng mga nanonood sa buong daigdig, magandang araw po sa inyong lahat yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, sa huling panahon ngayon, atin na nakikita yung paligid, hindi na biro. Amen? Amen? Pataas na pataas sa mga presyo ng mga bilihin. Hindi mapigil-pigil ang gera. Pati sa ating bansang Pilipinas, panay gira sa ating Senado. Amen. Araw-araw gira, puro lang impeachment. Araw-araw grabing ginagastos ng gobyerno, hindi malaman. Mayaman talagang Pilipinas. Kaya simi naman, kung di mayaman ang Pilipinas, saan galing yung mga perang nawala? Pumunta sa mga kamay ng mga maswerte. Amen? Amen. Kaya talagang mayaman ang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas rich in mineral resources. Kaya pumunta ka sa ibang lugar ng iguting Mindanao, grabe ang mga pagpapala ng nature, makita mo. Nang dumaan na kami sa bandang Surigao Sur, Karaskal, susunod-sunod sa Nubinta. Yung mga mina, iba-ibang kumpanya. Sabi ng beloved Minister James, grabe kuya, sayang yung kalikasan. Napagaganda ng mga bundok, napaganda ng mga dagat, napaganda ng mga lupa, pulang-pula. Talaga sinira lang talaga ng mga minahan. Mga minamahal, kaya napakaganda. So, wala tayong magawa dyan. Kaya talagang ginagawa ng mga tao sa kalikasan. Pero tayo maswerte, bakit? Nakilala natin ang buhay ng Diyos. Makapangyarihan sa lahat, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya sa ating paglingkod, mga minamahal, marami man nakita sa paligid, marami man mga problema ngayon, mga minamahal, marami mga pagsubok, kailangan natin ipaglaban ang ating panampalataya. Amen? Sabi dito, fighting a good fight of faith. Ipaglaban natin ng mabuting paglaban ang ating pananampalataya na hindi tayo mabihag ng kalikasan, hindi tayo mabihag ng kaaway, hindi tayo mabihag ng iba-ibang mga pag-alinlangan at temptasyon sa lupa. Kaya maging matatag tayo at tayo magpatuloy, maglingkod sa Diyos dahil mayroon tayong inihintay ang ating mapalad na pag-asa, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord.
So, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya buksan natin Biblia natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Kaya hindi pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, ang talata ay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo ang tinutukoy dyan, mga minamahal. Amen? Amen. Sabi dito, fighting a good fight of faith. Sabi dito, fight a good fight of faith. Ang salita, good fight. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Whereunto thou art also called and hast professed a good propitiation before many witnesses. Tinawag tayo na mabuting binigyan tayo ng magandang propitiation. Ito palang pagkatawag ng Diyos sa atin, ito ay propitiation. Amen? Amen. And has professed a good position. Propitiation before many witnesses. Anong many witnesses? Sa paligid ng mga saksi in your church. Tinawag tayo ng Diyos. Mas mahigit pa ito na propitiation sa lawyer, sa doktor, sa ano lang mangyari. Kaya ipaglaban natin ito ng mabuting paglaban. Hawakan natin ang ating panampalataya. Amen. Amen. O, magipagbaka ng mabuting pagipagbaka sa panampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Lay hold on eternal life. Na dito, tinawag ka. Amen? Na dito'y tinawag ka. Tayo yan. At ipinahayag mo ang mabuting balita. Pagpahayag sa harapan ng maraming saksi. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya pinapangaral ng Ebanghelyo nating beloved parents in the Lord dahil tinawag tayo ng Diyos Napaikutan tayo ng maraming saksi. Hindi tayo humihinto sa pagkukusada, anniversary crusade, nagbibigyan ng leaflets, sounding tayo. Hindi natin inihinto ang pag-ikot natin sa bawat lugar o station sa buong Mindanao, Kabisayaan. Hallelujah. Kaya nga naman, tinawag tayo ng Diyos yan o ipahayag natin ang mabuting balita. Kaya mga mayor, mga gobernador, mga public officials, mga politiko, tinatawag ng Diyos. Naliligtas sila sa magitan ng ating mga pag-ibangilyo, pagpahayag ng ibangilyo ng Diyos. Ilang mayor na, sa barangay captain, mga kagawad SB member ang lumapit sa Diyos. Sa Iloilo, tumanggap yung mayor, retired colonel at general pa sa Sandalo, fame year pa. Sabi ni Minister Poach, Kuya, hindi basta-basta po yun. Mayor, general pa, fame year. Manatili ng hanggang maghapon na grabing init ng simbahan. Tinanggap ang Panginoon. Grabe, pagkapala yon. Sila na mismo ang lumalapit. Yung mayor naman sa Lanusa, doktor in profession, doktor. Mag-asawa sila pareho doktor. Pero nanatili siya, tinanggap niya ang ating pinakamal na Panginoon. Walang pinipili ang Diyos because God has no respecter of person. Wala siyang tinatanging tao, anong klaseng rasa ka, anong klaseng tribu ka, anong klaseng tao ka, basta you are tao ka. Malumapit ka sa ating Panginoon, hindi niya tinitingnan kung anong klase ka. Basta lumapit ka sa Diyos. Iligtas ka ng ating mahal na Panginoon. Tayo mga niligtas na naglingkod na tayo, nagpalaot na tayo, mahaba na, malayo nang narating natin ang paglingkod sa Diyos. Imagine, 34 years na po ang CDO. Amen. Sa habag at tawa ng Diyos, ay ang bunga ng mga dalangin, sakripisyo natin, beloved parents, malababang panahon na. Amen. Andito pa rin tayo. Kaya malpalala ko lang, huwag kayong pagpalamig-lamig. Huwag magkumpiyansa, huwag magkampante sa paglingkod sa Diyos. Sabi dito, ipaglaban na mabuti, paglaban ang ating panampalataya.
Amen? It is a call for believers actively perseveres against spiritual apathy, doubts, and temptation. Itong mensahe, mga minamahal, nag-emphasize at ipinagdiinan nga mga Kristiyano, buhay ng Kristiyano, ito po is an intentional struggle. Para ba intentional struggle ba na mangyari ngayon sa ating buhay? That's why kailangan po natin requiring spiritual endurance. Kailangan natin spiritual endurance, ibig sabihin endurance, tibay ng loob. Kalakasan, nagmumula sa Diyos. Reliance, ibig sabihin, pag-asa. We rely, may pag-asa tayo sa ating mahal na Panginoon, sa Kanyang salita. And focus on eternal victory. Dito tayo tumingin. Mag-focus tayo sa walang hanggang tagumpay. Anytime now, babalik ang ating mahal na Panginoon. In the moment, in the twinkling of an eye, we shall hear the sound of the trumpet with the voice of the archangel. Nag-roll call sa ating lahat, tatawagin tayo ng Diyos. Now, if you hear the trumpet of God will sound, see to it, and you are ready. Handa na ba tayo humarap sa Diyos? O baka or else, hindi natin mapakinggan yung trumpita ng Diyos. Yan ang delikado, hindi natin mapakinggan. Kaya baka may yung taingan natin sa left and right, mayroon dito nakalagay nga, ano yon? Makita yung mga tao, may nakalagay dito eh. Kaya pagtawagin mo, Sir, hindi makarinig pare, may nakalagay dito. Nakinig ng music, drama, ano pang mga chismisan na pakinggan niya doon. Kaya pag doon, mga minamahal, pag time will come, mga may nakalagay ditong natabon, sa imong tainga, baka hindi ka, nagpo-focus ka sa walang kabuluhan na mga istorya o kantahan sa libutan. Baka in the moment, sakalit, bigla, tutunog ang trumpita ng Diyos. Kaya ang pagbalik ng Panginoon, grabe kabilis. In the moment, in the twinkling of an eye, isang kisap mata, hindi mo mabantayan. Naging busy ang tainga mo sa walang kabuluhan sa libutan. Naging busy ang mata mo sa walang kabuluhan sa sanlibutan, sa kasalanan, sa mga worldly, lahat mga minamahal, hindi ka makarinig ng trumpita ng Diyos. Sayang ang ating numpisa na paglingkod ilang taon. Sa isang kisap mata lang, maiwan tayo sa rapture. Mga minamahal, kaya ang mensaheng ito, this message emphasizes pinagdidiinan that the Christian life is an intentional struggle. Intentional struggle. Parang pinipilit, ginagawa mo. Sadya mong talagang mag-struggle tayo. Harapin ang bawat challenges sa buhay. We struggle our life in this world to fight against temptation, against sin, against worldly affairs. Ngunit requiring spiritual endurance. Nag-require ng spiritual nga tibay, lakas ng loob, katapagan, pagsandig, pag-asa sa salita ng Diyos, at palagi natin i-focus ang isipan natin sa walang hanggang tagumpay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag natin i-focus sa walang kabuluhan. Amin ba? Amin ba? Tandaan nyo yan. Merkulis yung preaching ko dito, divided focus. Baka ma-divide na yung pagpupokus mo, pagsintro mo ng isipan mo sa Diyos. Delikado. Kaya sa Biblia, yung trono ng Diyos sa ating puso, pag maagaw na to ng mga bagay na naging pinalit natin sa trono ng Diyos sa ang puso sa ibang bagay na parang yun ginawa mong trono, binigyan mo ng focus, ang tawag niya idolatry.
Yung trono ng Diyos sa puso mo, dapat manatili dito palagi yung presensya ng Diyos. Minsan maalis yon, pinapalitan natin ng ano? Pumupukus na lang tayo sa ating pamilya. Pumupukus na lang tayo sa ating negosyo. Pumupukus na lang tayo sa ating trabaho. Napupukus na lang tayo sa mga bagay na sanlibutan. So, ibig sabihin, pinalitan mo yung trono ng Diyos na dapat dito ang trono mo, in-throne ang banal ng Espiritu, ang Diyos palagi sa puso mo, so that you're always focusing on eternal victory. Kasi mapapalitan natin ng mga bagay-bagay sa lupa, pag may pipalit ka ang Diyos sa tamang sentro ng isipan mo, that is idolatry. Pag may sumubra pa ng mga bagay, pinupukusan mo more than sa ating Panginoon. Pagsunod mo kaluhan, that is idolatry. Hindi lang idolatry, paglood sa ribulto. Mga bagay na binibigyan mo ng halaga pukos, ina-idol mo, that is idolatry. Everybody say, praise the Lord. Kaya requiring spiritual endurance. Nangangailangan tayo ng espirituhanon, nga tibay, lakas ng loob, nga hindi ka mabihag, hallelujah, ng mga gawa ng kaaway. Minsan papasok yung spiritual apathy. Anong apathy? Walang kabuluhan. Amen? Walang kabuluhan ba? Visual apathy, walang pulos. Walang interest. Yun ang ito, walang apathy. Walang interest. Wala ka na interest sa pagsunod sa Diyos. Believer is actively perseveres against, batok, against spiritual apathy. Yung mawalaan ka ng interest sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sunod, doubts, alinlangan, duwa-duwa ka na. Then, papasok ka sa temptation. Amen? Amen? Kaya dito, ang itong na-fight, a good fight of faith, ay tinatawag ng mga manampalataya ay actively buhay, nga i-preserve ang lang buhay spiritual, batok against spiritual apathy. Mawalan ka na ng interes sa pagsunod sa iyong obligasyon sa Diyos. Papasok yung doubts, papasok na yung mga iba-ibang temptation. Kaya sabi dito, this message emphasizes, tumisato, nag-emphasize, pinagdidiinan, that a Christian life is an intentional struggle. Ikaw ang gumagawa. Intentional struggle of your life. Ikaw ang gumagawa. Tayo ang gumagawa. Bakit tayo nag-struggle ngayon? Naintindihan nyo ba? Puro hindi nyo maintindihan, malalim yan. Required, nangangailangan, spiritual endurance. Kinanglan, mayroon kang spirituhanon nga lakas, ligon, tatag, tibay. At mo salig at umasa sa salita ng ating Panginoon. At mag-focus ka palagi sa walang hanggang tagumpay ng buhay mo. Dahil walang hanggang tagumpay sa lupa. Nakikinig ba kayo? Walang hanggang buhay. Walang hanggang tagumpay sa lupa. Ang tagumpay sa lupa, temporaryo lang lahat. Kaya lahat ng bagay sa lupa is only temporal. Sabi na, look not the things that you are not seen, because the things that you are not seen is eternal. But you look the things that you seen, that is temporal. Kaya huwag kang tumingin, huwag kang mag-focus sa mga bagay na nakikita mo sa lupa. Temporaryo lang yan. Yung pera, kayamanan, profesyon sa lupa, temporaryo lang yan.